Amen. So isa pong masayang umaga, mapagpalang umaga, at isang napakagandang umaga po sa buhay po ng bawat isa. So binabati po namin ang bawat nanonood sa kanila pong mga live streams, saan man po kayo panig ng Pilipinas at ng mundo. Welcome po kayo sa gawain na iyahan din po ang bawat isa na i-share po yung ating gawain upang mas marami pa pong mapagpala ng ating Panginoon. God is good and all the time. Amen. Talaga namang napakabuti ng Diyos sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon. Abay, natapos na naman natin ng maluwalhati ang buwan ng Setyembre. Oo, may mga nagkasakit sa atin, pero pinagaling ng Diyos. Oo, magkaroon ng pangailangan ng bawat isa, partikular ang pinansyal, pero nandoon ang Diyos na tumugon na inyong mga pananalangin. Yes, may mga nangihina, pero pinalakas sila ng Diyos. At ngayon, nasa kaunang araw tayo ng buwan na Oktubre at unang linggo na talaga namang kung paano tayo pinagpala ng Diyos sa buwan ng Setyembre, alam kong higit tayong pagpapalain ng Diyos sa buwan ng Oktubre. Dahil ang sikreto po nito, inuuna natin ng Diyos sa ating pong buhay. Dahil ang sabi sa kanyang salita, unahin mo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at lahat ng bagay ay pawang idaragdag lamang nila sa inyo. At alam ko ngayong umaga, nakikita ng Diyos na inuna natin siya. Kaya mamaya, humanda tayo. Dahil alam natin lahat ng mga panalangin natin ngayong umaga, hindi papayag ang Diyos na hindi nagkaroon ito ng kasagutan. Ikaw na nanonood din sa iyong live stream, dahil inuna mo ang Diyos, alam ko lahat ng dalangin mo ngayong umaga, may katugunan. Tayo pong lahat ay inaayahan tumayo. Bigyan nga natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Amen. At mag-uumpisa na po tayo ng kanyang dakilang gawain at pangungunahan po tayo ni Brother Per sa pambungad na panalangin at ang buong worship team.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes. Yes, hallelujah. Ama naming Diyos na makaparingan sa lahat. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat sa paggising namin sa umaga, Panginoon. Mayroon kaming buhay, may hininga, Panginoon. Salamat sa buhay at kalakasan, Panginoon, na walang sawa mo pinagkakalob sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat sa biyaya at pagpapala, Panginoon. Salamat sa mga pagsubok, Panginoon. Sa mga pagsubok na, Panginoon, na amin naranasan, kami ay lalong lumalakas at lalong tumitibay ang aming paninindigan na Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang nagbibigay ng buhay sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, na hindi mo kami iniiwan, hindi mo ko pinababayaan, Panginoon. Sabi mo nga sa iyong salita sa aklat ng Isaias, Panginoon, sa Isaias 59:1, na ang iyong tainga, Panginoon, ay hindi barado upang kami pakinggan. At ang iyong mga kamay hindi maiksi upang kami abutin. Kaya Lord, sa umagang ito, kami nagpapakumbaba, nagpapalinis sa iyo, Panginoon. Kami minsan naging palalo, Panginoon, naging makasalanan, Panginoon. Pero sa umagang ito, Panginoon, kami humingi ng kapatawaran, Panginoon. Naging anak mo kami, Panginoon, na maraming kasalanan, na hindi namin na susunod ang iyong kagustuhan, Panginoon, na palagi kaming sumusuway sa iyong kagustuhan. Pero ngayon, Panginoon, sa umagang ito, kami lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba at nagpapalinis, Panginoon, kung ano man aming nasabi, nagawa at nasalta, Panginoon, Lord God. Pakalinisin mo kami ng iyong banal mong dugo, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo, Panginoon. Patuloy nagpapakumbaba, Panginoon, nagpapalinis, Lord God. Gayun din, Lord, itinatas namin, Panginoon, sa umagang ito ang aming gawain, Panginoon. Lord, lahat ng iyong gagamitin, Panginoon, sa umagang ito, ikaw ang magbigay ng karunungan sa bawat isa, Panginoon, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Gayun din, Lord, sa magbibigay ng mensahe, Panginoon, Lord. Langisan mo ang kanyang mga labi, Panginoon, at ang ikaluluhati mo lamang, Panginoon, ang lalabas sa kanyang bibig. Ang iyong katataas lamang iyong pangalan, Panginoon, ang mangingibabaw sa umagang ito, Panginoon, Lord God. Hallelujah, hallelujah, Panginoon. Salamat, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na sa oras na ito ay ikaw ay nakatunghay sa aming kalagitnaan, Panginoon. At Lord God, dalangin namin, Panginoon, sa aming mga kapatid na narito, Panginoon, at ang wala pa rito, Panginoon, Lord, ikaw ang patuloy magpala sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Lord, dalangin din namin ang aming source of income, Panginoon. Kung ano man ito, Panginoon, sa negosyo, Panginoon, sa hanap buhay mo, Panginoon, sa gobyerno, publiko man, Panginoon, Lord God, sa public man to, Panginoon, o sa privado man, Panginoon, Lord God. Ikaw ang patuloy magpala sa bawat isa, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw magbubuhos ng pagpapala sa bawat isa, Panginoon, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Alam namin sa umagang ito, Panginoon, ay lalabas kami sa sambahang ito na hindi mo pinagpala, Panginoon. Lord, sa iyo lang namin binabalik lahat ng aming dalangin, Panginoon, sa umagang ito. Alam namin, Panginoon, lalabas kami na bit ang biyaya at pagpapala mo, Panginoon. Kaya, Lord, sa iyo lang namin binabalik ang lahat ng panalangin, pasasalamat at pagdakila sa iyong dakilang pangalang Kristo Jesus. Amen. Po bang magpuri at kumawit ang mga anak ng Diyos? Amen. Patuloy natin siyang papurihan dahil tunay ngang siya'y dakila, siya'y tapat at sapat sa ating lahat. Kumawit, magpapuri, magsamba, kasi may
umaga po na ito, alalahanin natin yung kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Tunay nga po na sa loob ng 9 na buwan, iningatan, ginabayan niya po tayo at higit sa lahat, patuloy po nating nararanasan yung pagpapala na walang hanggan. Kaya't ang katapatan niya po ay walang hanggan sa ating mga buhay. Sadyang kay buti na ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng
Dakila ka, O Diyos, sa umaga pong ito. Thank you po sa revelations. Salamat po sa anointing. Salamat po sa kalakasan. Salamat po na nasasako po kami ng inyong kalooban, ng inyong pong purpose. Salamat po na samba ka namin sa Espiritu at katotohanan. O Diyos, oxygen namin ang pagsamba, O Diyos. Oxygen namin ang pananalangin. Oxygen namin, O Diyos, ang paglilingkod po sa inyong harapan. Salamat po sa panibagong sigla na binagkaloob mo po sa amin. Lagi po kami nagpapakumbaba at nagtatapat, not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Hindi po lakas namin. Ang hininga galing lamang po sa inyo. Ang mga talento, kakayanan, o anumang meron kami sa buhay, galing lamang po ito sa inyo. Kaya karapat-dapat po kayong purihin, karapat-dapat po kayong itaas, parangalan sa aming buhay, dahil kami po'y nakakalakad, kami po'y nakakahinga, kami po'y nakakarinig, kami po'y nakakakita. Salamat sa buong sangkap ng aming katawan na na-enjoy pa namin na kami po ay maglingkod sa inyo. Salamat po sa pribilehiyo na bubuhay kami sa mundong ito kasama ng aming pamilya na naglilingkod po sa inyo ng biological family, spiritual family na mga anak mo sa bansang Pilipinas, sa buong mundo na ngay sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Hindi kami susuko na maglingkod sa inyo. Buhay na po namin ang maglingkod sa inyo. Buhay na po namin ang pasalamatan ka. Kami po'y nagpapakumbaba. Padarin nyo more humility, more love, more peace, more faith sa aming buhay. In the name of Jesus Christ of Nazareth, His name is our authority. The name above all name. We declare that Jesus is Lord over the world. We declare that Jesus is Lord over our family. We declare that Jesus is Lord over body of Christ. Sa araw na ito, may gagaling, may lalakas, may lalaya, may maliligtas. Magkakaroon ng kapayapaan ng puso ng mga tao, ang mga nalulungkot, sasaya. Magkakaroon ng malinaw na pangitain, malinaw na instruction sa pamamagitan ng inyong salita ang buhay ng bawat isa. Magtatagumpay po ang bawat isa dahil sa Jesus ang naghahari sa aming puso. We declare that Jesus is Lord over the world. Sa lahat ng sumasamba ngayong umaga sa bansang Pilipinas, sa buong mundo, pagpalain niyo po sila. Sila po mga nasa tahanan, sila po mga nasa ibang bansa, OFW, sila po mga naririto. Walang hindi kayo pagpapalain. Lord, salamat po Diyos. Ang nagtitiwala po sa inyo, nagpapanibagong sigla. Ang lakas namin matutulad sa walang pagod ng pakpak ng agila. Tatakbo kami ng tatakbo, hindi mapapagod. Lalakad po kami ng lalakad, hindi po kami manghihina. We are blessed, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. So magandang umaga po sa ating po lahat. Good day sa lahat po ng naririto. Sa lahat po ng nasa tahanan, nasa ibang bansa, lahat po ng mga viewers natin at follower. Salamat sa patuloy niyo pong pag-share dahil marami po ang nakakakilala kay Lord at marami pong lumalakas, marami po nakakakonekta sa Diyos sapagkat ang paglilingkod po sa Diyos ay oxygen ng ating buhay. Sabihin mo sa iyong katabi, oxygen ng ating buhay. Ano po? So, walang saysay ang lahat ng bagay sa ating buhay kung wala tayong lakas at wala tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng kalooban ng Diyos, wala tayo sa ilalim ng purpose ng Diyos, kaya po napakahalaga ng paglilingkod sa Diyos. Ang pag-uusapan po natin ngayong umaga ay consistency in serving God. Consistency in serving God. Tuloy-tuloy na paglilingkod po sa Diyos. Ano mang season. Ano po? At proven na po yan sa atin. Kung kailan noon nagkaroon ng pandemya. Tusin nyo kung kailan nagkaroon ng pandemya. Saka naman na-renovate ang church. Saka naman na-upgrade ang church at saka po nadagdagan pa tayo ng 2 CR na malalaki. Bali, 4 na po yung CR natin. Panahon po yan ng pandemya. Ibig sabihin, nagpandemya pagkatapos ay may biyaya. Pagkatapos ng pakikipaglaban,
may dumating na open heaven, may reward. So, isa lang po ang susi. Consistency, tuloy-tuloy. Kasi nung naalala ko po noon, panahon ng pandemya, hindi nawawala ng tao dito sa church na nanalangin. At na-upgrade pa nga kasi nagkaroon tayo ng live stream Pati po yung mga nasa ibang bansa, yung mga taong konektado sa atin, mga mahal sa buhay, kaibigan, kamag-anak, nakakarinig din sila ng salita po ng Diyos. Kaya sa mga nagmamahal sa Diyos, Roma 8:28, lahat po ng bagay, gumagawa pong nagkakalakip-lakip. Ang sekreto, consistency. Ako po, personal, ang buhay ko nabago sa panalangin. Mula po na ako'y makakilala sa Panginoon, hindi po sa umaga, hindi po ako aalis ng tahanan nang hindi po ako nakakapag-pray. Sa anumang gagawin ko. Iyan po yung patotoo personally. Isa sa malaking bahagi ng buhay ko, panalangin. At paglilingkod sa Diyos, syempre. Kasama po yung pagsamba. At pagsishare ng salita ng Diyos. Pero nakita ko, ang susi, consistency. Kahit sa negosyo, pag-aaral, pagpapamilya. Kahit anong bagay dito sa mundong ito, pag consistent ka, makikita mo resulta. Pero pagka hindi ka consistent, makikita mo na walang resulta. Amen? So, bakit mahalaga ang tuloy-tuloy na paglilingkod sa Diyos? Tanungin niyo po ako, bakit mahalaga? Alam niyo po kung bakit? Kinakampihan ng Diyos ang mga taong naglilingkod sa Diyos. Bakit? Di ba sabi mo, Brother Louie, ang Diyos hindi nagtatangi. Lahat mahal niya. Pero ang magpapatunay po niyan ay banal na kasulatan. May pabor sa Diyos ang taong naglilingkod. Pinapanigan niya ang taong naglilingkod. Example, sa 1 King chapter 18, si Elias naglilingkod sa Diyos. Para patunayan sa bansang Israel na totoo ang Diyos niya. Ang kalaban niya ay 450 na propeta ni Baal. Fake, mga false prophet. Parang yung balita ngayon sa Surigao del Sur, di ba? Nagsasabi na sila ay sa Diyos, pero mali ang pamamaraan, di ba? Sa halip na mabago ang tao, napapahamak pa. Ang tawag daw kulto. So, parang yan, para pong kanyan yung mga prophet ni Baal sa Biblia. Pero si Elias nag-iisa. Pero bakit kinampihan siya ng Diyos? Dahil totoo siyang sumusunod sa Diyos. Di ba, doon ay nagkaroon ng kompetisyon, paligsahan. Kung sino yung mananalangin, bababa ang apoy, susunugin yung toro. So, nauna munang manalangin, yung 450 ni propeta ni Baal, walang sagot. Hiniwa-hiwa na nila yung kanilang katawan. Kung ano-ano pong ritual ang ginawa nila. Pero nung si Elias ang nanalangin, pumanaog po yung apoy, sinunog yung toro. Nakita po ng buong bansang Israel, totoo ang Diyos ni Elias. Kinakampihan ng Diyos ang mga taong sumusunod sa Diyos. Pinapanigan ng Diyos yung mga taong sumusunod sa Diyos. Binibigyan niya ng pabor ang mga taong sumusunod sa Diyos. Amen? Hello? Even kay Abel at Cain, makikita nyo doon, ang Diyos may kinakampihan. Parehas naghandog yung magkapatid. Si Abel naghandog yung pinakamainam na bahagi. Amen? Panganay ng kanyang alagang tupa, yung the best binigay niya sa Lord. Pagsunod po yon. Kay Cain naman, latak lang. Para bang tira-tira lang yung ang Diyos huli sa kanya. Bali, wala na sa kanyang Diyos. Pagka may problema siya, lumalapit siya sa Diyos. Pagka may pagsubok, saka niya naalala ng Diyos. Pero, ano sabi ng Biblia? Kinalugdan ng Diyos si Abel. Dahil, the best, may best offering, best yung puso ni Abel. Kaya ang Diyos may kinakampihan, may pinapanigan. Pangatlo po, di ba? Si Maria at si Marta, parehas kaibigan ni Jesus yun. Magkapatid yun. Pero sino ang pinanigan ni Jesus?
Si Maria. Bakit? Si Maria, nakikinig, sumusunod sa utos ng Diyos. Si Marta, walang masama, abalang-abala siya sa kusina. Pero nababagabag siya, nababalisa siya, nagrereklamo siya. Kasi abala siya sa maraming bagay. Huli nga sa kanya ng Diyos eh. Pero sabi ni Marta, Panginoon, hindi mo ba papupuntahin dito si Maria para tulungan naman ako dito? Sabi po ng Panginoon Jesus, Marta, Marta, naliligalig ka sa maraming bagay. Pero pinili ni Maria kung ano mahalaga at ito'y hindi aalisin sa kanya. Bakit? Si Maria naupo, nagintay, nakinig at sumunod. Kaya po, kinakampihan ng Diyos yung sumusunod. Sabi mo sa iyong katabi, kinakampihan ng Diyos ang sumusunod. Amen? Kaya doon tayo kakampi sa lingkod ng Diyos, sumusunod sa Diyos. Sa bansang Pilipinas, sa buong mundo, kung talagang tayo po'y righteous, doon ka sasama. Dahil ang si Jesus nasa puso natin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. So, yan po yung introduction lang. Sabi po rito sa Ephesians chapter 1, verse 11 to 12. Ephesians chapter 1, verse 11 to 12. Dahil kay Kristo, tayo rin ay naging pag-aari ng Diyos, na siyang nagsasagawa ng lahat ng bagay ayon sa layunin ng kanyang kalooban. Tayo mga unang umasa sa Kanya ay pinili niya upang parangalan ang kanyang kaluwalhatian. Tingnan niyo po yung keyword dito. Ang Diyos po ang nagsasagawa ng kanyang layunin at kalooban sa ating buhay. Mula nung tinanggap natin si Kristo, pag-aari niya na po tayo. Sabi dito sa verse 12, tayo po yung mga unang umasa sa Kanya, mga pinili niya, para magbigay po ng kaluwalhatian sa Diyos. Amen? Para magbigay ng karangalan sa Diyos. Ano po? Yan ang purpose ng Diyos sa ating buhay. Kaya kung hindi po tayo nagbibigay ng papuri, parangal sa Diyos, ano pa saysay, bakit tayo pinanganak sa mundong ito? Bakit tayo nasa mundong ito? Maliwanag sa Ephesians 1:11-12. Ang layunin ng Diyos at kalooban niya, parangalan natin siya. Kaya, paglilingkod. Amen. Ang pwede po makapagbigay ng papuri at kaluwalhatian sa Diyos ay ang ating paglilingkod. Sabi mo sa katabi, paglilingkod. Binanggit ko po kanina, ang paglilingkod sa Diyos ay oxygen ng ating buhay. Amen? Pwedeng may pera ka, pwedeng wala kang kapayapaan. Amen? Hindi masama ang pera, kailangan natin yan. Pwedeng sikat ka sa mundong ito, pero wala kang kapayapaan. Dahil ang kapayapaan ay nakukuha lamang kapag naglingkod tayo sa Diyos. Amen? So, tulad po ng Panginoon Jesus, ang pag-uusapan po natin ngayong umaga ay walang iba kundi ang Panginoon Jesus. Siya po yung ating idol, siya po yung tutularan natin. Naglingkod siya ng 3.5 taon. Sinunod lamang niya ang utos ng Ama. Wala siyang ginawa. Specific, pinarangalan lang niya Ama. Nagkaroon ng impact at impluensya ang kanyang buhay sa buong mundo dahil sa kanyang paglilingkod. Tayo na po yung bunga. Tayo na po yung resulta. Nabuhay siya ng 33 taon. Natapos niya ang purpose at kalooban ng Amang nasa langit. Ang buhay kasi, matapos mo ang mission mo sa mundong ito. Maparangalan natin siya. Mabigyan natin siya ng kaluwalhatian. Yun ang totoong buhay. Ito po yung text natin. Dito po sa text natin na ito, kukunin natin ang puntos, 3 puntos. Sa Lucas 13:31-33. Yan. May mga points yan. May mga puntos po dito na mula 31 hanggang 33. Sabi po rito, Lucas 13:31-33. Dumating noon ang ilang Pariseo at sinabi nila kay Jesus, umalis na kayo rito dahil gusto kayong ipapatay ni Herodes. Subalit sumagot siya, sabihin ninyo sa lalaking iyon na nagpapalayas pa ako ngayon ng mga demonyo at
nagpapagaling ng mga may sakit. Gayon din ang gagawin ko bukas at sa ikatlong araw ay tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat ako magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Ano po, makikita niyo po yung pagtugon ng Panginoon Hesus. Ano ho, dito, isa-isahin po natin yan. Sabi po rito, what happens when we are consistent in serving God? Kagaya po ni Jesus, kagaya natin. Ano ang mangyayari kapag tuloy-tuloy tayo naglingkod sa Diyos? Number 1, ito po yung realidad, ito po yung makatotohanan na nangyayari kapag nagdeklara ka na maglilingkod sa Diyos. Ano ho? Ito po yung realidad. Ano ho? Hindi po tayo nagpapatabalaan ng puso, hindi tayo nagpapasaya lang. Tinuturo natin ang katotohanan kung ano talaga mangyayari kapag ikaw ay nagdeklara na maglingkod sa Diyos. Pero may pangako naman ang Diyos. Number 1 po na mangyayari, obstacles will arise. Ibig sabihin, may hadlang. Sabihin mo siya katabi, may hadlang. Alam niyo po, ang ayaw na ayaw ng demonyo sa mga tao maglingkod po sa Diyos. Amen? Yan po, threat sa demonyo na maglingkod tayo sa Diyos. Ito, sabi po rito sa verse 31, dumating noon ang ilang Parseyo at sinabi nila kay Jesus, umalis na kayo rito dahil gusto kayong ipapatay ni Herodes. So, ano ang hadlang sa paglilingkod po ng Panginoong Jesus? Number 1, pinapaalis. Pinapaalis siya. Tuusin niyo po, mga Pariseyo, mga eskriba, kung tutuusin sila, dapat katulong ni Jesus sa paglilingkod sa Diyos. Mga tao po ng simbahan yun. Pero ayaw nilang marinig ang sinasabi ni Jesus. Sa Paul, aralin niyo pa ang Biblia, kontra sila. Pinapaalis nila sa Jesus. Pangalawa, pinapahinto. Pinapahinto yung pangangaral po ni Jesus. Pangatlo, pinipigilan. Ano ho? Alam ko naman po na napakarami na nating impormasyon sa salita ng Diyos. Old Testament, New Testament. Kung ano po yung story ng mga Parseyo. Sila po ay tao. Sabihin mo sa iyong katabi, sila ay tao. Kaya pwedeng maging hadlang ang tao. Sabihin mo sa iyong katabi, pwedeng maging hadlang ang tao sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Pangapat, pinapapatay siya. Si Herodes po ay sumisimbolo sa evil spirit. Amen. Kaya, totoo pong may evil spirit. Sabi sa Ephesians 6:12, ang kalaban natin ay hindi mga tao, kung hindi hukbong kasamaan sa himpapawid. Amen. Kaya pagka may nagagalit sa iyong tao, hindi ang kalaban mo yung tao ngayon. Marahil kaibigan mo, malapit sa iyo, hindi yung tao ngayon. Spirito po ng demonyo po yon na kumukubabang doon po sa tao. Mahalaga po ito na maaliwanagan natin ito. Si Herodes, tao po yun eh. Pero ang nagkocontrol na sa kanya, evil spirit. Kasi si Herodes ay, ang buhay niya ay, ika nga po ay control siya ng evil spirit. Na wala sa kanyang katotohanan. Kaya nga, threat sa kanya sa Jesus dahil sa Jesus ay katotohanan. Ang ginagawa ni Jesus ay tama, iniligtas tayo mga tao. Hello? Kaya po, napakahalaga ng aral pong ito, na kapag naglingkod ka sa Diyos, ayaw na ayaw po yan ang kaaway. Amen? Pero kasi po, ang buhay Kristiyano, gera. Sabi mo sa iyong katabi, gera. Pag nagdeklara ka na naglingkod ka sa Diyos, gera na po yan. Sabi po ng iba, akala ko ba pagka naging born again ako, nakakilala ko kay Lord, magiging matawasay na ang aking buhay. Ako'y magiging mapayapa na. Totoo po yon. Meron tayong inner peace, inner joy, inner strength. Pero tandaan mo, nasa lupa pa tayo. Hindi pa tapos ang labanan. Pero we are in the winning side. Ano ho? Kakampi natin ay nanalo na.
kakampi natin ay nag-champion na. Amen? Natalo niya na ang 3 siga sa mundong ito. Si Satanas, kasalanan at kamatayan. Yung kanya muling pagkabuhay. Kaya nga tinawag tayong Kristiyano eh. Like Christ. Ibig sabihin ay yun ang ating sinusundan. Ano po? So, alam niyo po, kung ang Diyos po ay nag-assign sa atin ng mga anghel para bantayan tayo. Biblical ba yan, Brother Louie? Biblical po yan. Basahin niyo po yung awit 91 verse 14. Kapag totoo ka sumusunod sa Diyos, may anghel tayo. Papadala niya yung anghel natin. Naalala niyo po ba si Pedro nung ipapapatay siya ni Herodes, nung siya po ipinahuli, nanalangin po ang church, nag-activate po ang anghel. Amen. Inilabas si Pedro ng anghel doon sa kulungan. Kusang nabubuksan ang pintuan. Bakit may angel tayo eh? Si Daniel, nung nananalangin, nag-activate din po yung angel. Amen. Nakipagdigma sa mga hukbong kasamaan sa himpapawid. Buti nila ang tinulungan ni Miguel. So, kung ang Diyos ay nagpadala po sa atin ng anghel, tandaan niyo po, si Satanas ay nag-assign din sa atin ng mga kampo niya para pigilan tayo sa paglilingkod sa Diyos. Na-realize niyo po ba, minsan bihis na kayo, sasamba kayo, pero minsan naiinis kayo sa bahay pa. Hindi nanay mo ang kalaban mo, hindi asawa mo, o sino mang kasama mo sa bahay. Hello? Naalala niyo po, na-realize niyo po ba yon? Ikaw bihis na, nakasapatos na, papunta ka sa pagsamba. Bigla kang may iyamot, may inis ka. Hanggang sa naghubad ka na ng sapatos. Sabi, nagwagi doon ng kaaway. Pero kung ikaw ay talagang consistent, amen, nanalangin ka muna, ano man mangyari, tutuloy ka. Hindi ka kayang pigilan. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kasi po, totoo pong may evil spirit. Ano po, sa pagtulog pala natin sa gabi, sino po dito ang binangungot? Di ba? Pag binabangungot ka pa, may espiritong umiikot. Hindi natin nakikita yon. At marami na po namatay sa bangungot. Gawa din po ng evil spirit po yan. Ano ba magpapatunay dito? Yung nagpapatunay po dito, mga disciple ni Jesus na may evil spirit. Sino po ang laging kasama ng Panginoon Jesus? Na 3. Si Pedro, si Santiago, at si Juan. Ano sabi po ni Pedro? Sabi niya sa 1 Peter 5:8, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway nyo ay parang liyong umaatungal at aaliligid na naghahanap ng masisila. O, si Pedro nagpapatunay. Hello? Si Santiago, na lagi din kasama ng Panginoon Jesus. Dati yung 3 ito, si Pedro, Santiago, si Juan, tuwing nananalangin si Jesus sa bundok, makikita niya ang 3 ito natutulog. At sasabihin ng Panginoon Jesus, hindi ba kayo makapanalangin kahit 1 oras man lang? Manalangin kayo at magbantay upang huwag kayo madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit mahina ang laman. Kaya nung na-realize si Pedro, nung si Jesus ay hinuli na yung mga sinabi ni Jesus. Nagsisilaan si Pedro. Kasi na-tempt si Pedro nung tumilaw ko yung manok Kasi nga, hindi pa siya masyado naniniwala noon. Pero grabe na, wala na si Jesus. Sabi sa 1 Peter 5:8, sabi po ni Pedro, magbantay kayo, manalangin. Ang dyablo na kaaway nyo ay parang liyong umaatungal, humahanap ng masisila. Kaya ang buhay Kristiyano, gera. So, misyong katabi, gera. Hindi po pwedeng magpapakayutlaan tayo. Maniwala po kayo sa akin. Totoo. Seryoso po ang demonyo na sirain tayo. Bakit? Ang sabi niya sa John 10:10 ay siya po'y pumarito sa lupa para pumatay, magnakaw, mawasak. Seryoso siya. Kaya dapat seryoso rin po tayo naglilingkod sa Diyos. Ano sabi ni Santiago? Na disciple din ni Jesus, kasama ni Pedro. Ang sabi niya po sa Santiago 4:7, pasakop kayo sa Diyos, salansangin niyo ang dyablo, lalaya sila. Kaya kailangan marunong tayo ng binding and loosing. Nito mga nakaraang linggo, ang dami may sakit, ang dami pong battle. Ramdam ko po kada umaga. Pero pinipilit kong bumangon, manalangin, mag-warfare. Amen? Kasi po, ang buhay Kristiyano nga ay gera. Ayaw na ayaw po ng demonyo na kakanta tayo sa Diyos.
ayaw niya na tayo sasamba sa Diyos. Ayaw niya na tayo mananalangin. Ayaw po niya na tayo magsishare ng salita ng Diyos. Kasi pag ang tao nagkaroon ng kaalaman tungkol sa Diyos, hindi na sila kayang galawin ng dyablo. Amen. Kasi may knowledge ka na. Alam mo muna kung paano siya gigibain, titibagin, wawasakin ang gawa ng kaaway. Marunong ka na ng spiritual warfare. Alam mo nang i-exercise yung authority na ibinigay sa atin na sa pangalan ni Jesus. Umaga pa lang, ngayon pong umaga, Lord, binabalutan ko lang dugo ni Jesus ang aking family. Sinasaway ko lahat ng aksidente sa kuna, sa single, tricycle, sa four wheels, o pang itaas, pambaba. In Jesus' name, lahat ng sagabal, lahat ng hadlang, I cancel right now in Jesus' name. Sickness and diseases. Kasi, siyempre, may mga sakit na galing sa natural law. Halimbawa, may edad ka na. Natural law yan. Halimbawa, lumabag ka dito sa kalikasan, kakasakit ka. Pero may mga sakit din na gawa ng mga mangkukulam. Gawa po ng mga evil spirit. Amen? Pero yan, kailangan lang magpasakop ka sa Diyos. Salasangin mo yan. In Jesus' name, lalayas po yan. Amen? Hello? Kasi di ba ngayon, ang dami na pong napapanood dati sa TV na mga kulto. Kailangan alam natin ang salita ng Diyos. Binibiktima nila mga maliliit na bata. Amen? Di ba dapat ang mga kabataan ay protektahan? Yung mga 12 years old pataas para gumanda ang buhay nila, para magtapos sila ng pag-aaral, makatulong sila sa kanilang pamilya, maglingkod sila, future leader. Ayan ang ginagawa nila. Ang tawag doon ay controlling spirit po yun. Espiritu ng hypnotismo. Amen? Ang occultism po, alam niyo po, ang mga mangkukulam, yung mga espiritu na kulto, na nandidisib ng tao, ang kinatatakutan lang niya batas. Pag ang mga yan po'y nakapausas na, pagka humihimas na yan ng bakal, doon sila takot. Kasi ang mga yan, ang ginagawa ng mga yan palihim. Lihim silang pumapatay, lihim silang nananakit ng tao. Hindi naman alam ng mga tao yon. Espiritu nga yan ng kaaway Pero pag batas na, ang kalaban nila, takot sila. Amen? Kasi doon na yan ma-expose, mababago na yan, magbabalik loob na sila. Pero tandaan niyo po, mahal din sila ng Diyos. Ang grasya at habag ng Diyos para sa lahat. Kung magbabalik loob sila sa Panginoon. Ang Diyos naman po, gusto niya maligtas lahat Lahat ng anumang uri ng tao na kanilang buhay, pag lumapit sila kay Jesus, ma-realize nila na ang buhay natin, ang Diyos ang may bigay. Hindi sa sariling power. Amen? Hindi sa sariling kakayanan. Amen? Ang grasya ng Diyos lamang, kaya nakakahinga tayo, nakakapagsalita, nakakalakad, nakakarinig. Dapat ang credit laging sa Panginoon. Dapat ang napaparangalan palagi sa Jesus. At diyan ka bibigyan ng buhay. Gagamitin ka para matulungan mo maraming tao na gumanda ang buhay nila, especially kabataan, magulang. Matutulungan mo sila para malaman ang purpose at layunin ng Diyos sa kanilang buhay. Hindi na ipapahamak mo pa sila. Amen? Dito po, mga kabataan, pinoproteksyonan natin sila. Amen? Hindi natin sila ikinukuhan sa paghimaksik. Alam natin yung makakaganda sa kanilang buhay. Nag-aaral man sila, pinipilit nating mailagay sila sa ilalim ng kalooban ng Diyos. Kasi pag ang mga yan ang lumalim sa salita ng Diyos, mga future leader yan ng simbahan, ng gobyerno, ng private sector, mga professional na may takot sa Diyos, na pinapakinabangan ng pamilya, pinapakinabangan ng community, pinapakinabangan ng bansang Pilipinas. Nagiging daluyan ng pagpapala. Bakit? Na-disciple sila sa tamang aral ng kanyang salita. So kaya po, napakahalaga po nitong tinuturo ko. Dagdag po ito. Na marunong din tayo dapat ng spiritual warfare. Hindi po pwedeng easy-easy lang ang buhay Kristiyano. Ang target ni Satan, pabagsakin po tayo. John 10:10. Amen? Sabi po rito, things that the devil does. May 4 po ito. Sabi dito, accuse us. Number 1. Kasi po, aakusahan tayo sa mga bagay na pinatawad ng Diyos. Ang trabaho ni Satanas, akusahan tayo. Tayong mga nakakilala na kay Lord, sasabihin niya, samba ka ng samba, punta ka ng punta sa church. May secret sin ka nga May tinatago ka nga kasalanan Diba? Accuser po siya. Kaya nga po, ano naman ang response natin doon?
tumugon na tayo sa panawagan ng Diyos. Kasi si Satanas, hahanapin lang naman niya sa atin doorways, butas Hanggat may nakikita siya sa ating butas, doon siya papasok pero kung wala siya nakikitang butas sa atin, lumalakad tayo sa katwirang kabanalan, mapapalayas natin siya, magagapi natin siya. Amen? Kapag lalo na, talagang binigay mo ang buhay mo sa paglilingkod sa Diyos. Kasi ang trabaho niya talaga mag-akusa Ngayon, kung inaakusahan tayo, lumapit ka kay Lord. Sabihin mo, Lord, sabi niyo po sa 1 John 1:9, kung ipapahayag na aking labi ang mga nagawa kong kasalanan, kay Diyos tapat na ako'y banal na papatawarin. Kung sinasabi ng demonyo, nagkasala ka nga kanina nagalit ka nga sinagawan mo nga yung sa daan ang dami mo nga ginawang masama sabihin mo sa diablo, pero hindi ko sinasadya yun. Ngayong oras na ito, lumalapit ako sa Diyos kasi sabi ng salita ng Diyos. Sa 1 John 1:9, kung ipapahayag na aking labi, magalawa ko kasalanan, siya Diyos tapat na ako'y papatawarin. Di may kapayapaan ka na. Pero pagka hindi mo ginawa yun, hindi ka nagpakumbaba, hindi mo nirecognize, lalaki yun. Yung maliit na kasalanan, papalaki ni Satanas yan. Yun ang ibubutas sa iyo. Kasi nga, accuser siya. Pangalawa po, steal from us. Ibig sabihin, nanakawin niya ang kapayapaan sa puso natin. Dapat ang saya-saya mo, ba't wala kang kapayapaan? Nanakawin niya yung kagalakan, yung passion. Nanakawin niya yun Yun ang trabaho niya Diba? Ang trabaho ni Satanas, pumatay, magnakaw, mawasak. Lahat, aalisin niya sa iyo yun. Pwedeng may pera ka, pwedeng kilala ka, pero wala ka namang kapayapaan. Wala kang kagalakan. Marahil, ang kagalakan mo, lumaklak ng alak, kumarga ng gamot, o doon sa mga patay sinding ilaw. Kasi nga, ang totoong magpapasaya sa atin ay walang iba, kundi ang presensya po ng Diyos. Yung paglilingkod. Amen? So, pangatlo, destroy us. Hindi naman niya tayo hihintuan hanggang di tayo napapatay Pero, kaya nga ayaw ng demonyo na matuto tayo sa salita ng Diyos. Ayaw niya na mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Ayaw niya tayo mananalangin sa samba. Kasi magkakaroon tayo ng knowledge, hindi na niya tayo magagalaw. Kasi ang sabi sa Isaiah 54, verse 17, walang makagagapi sa inyo. Amen? Ipagtatanggol tayo ng Diyos. Wala pang sandata na ginawa nagagapi sa atin. Amen? Kung tayo po ay binigay natin ang buhay natin sa Diyos, kailangan 100%. Sabi mo sa katabi, kailangan 100%. Walang tira-tira. Amen? Kailangan talaga, kagaya ni Maria, kagaya ni Elias, para panigan tayo ng Diyos, para kampihan tayo ng Diyos. At pag sabi sa Roma 8:31, kung kakampi mo ang Diyos, sino laban sa iyo? If God is with us. Di ba? Wala pong laban. Walang pwedeng magtagumpay po sa atin. Sabi po na sa Joshua 1:5, Joshua, habang nabubuhay ka, walang makagagapi sa iyo. Kung tayo po ay nasa kalooban po ng Panginoon. Gaya po ni Jesus, di ba, na siya po ay nandoon na may obstacle, pero hinarap niya po yon. Amen? Yan. Dadako na po tayo sa pangalawa. Yan. So ano po yung unang mangyayari kapag tayo po ay tuloy-tuloy na naglingkod sa Diyos? Sabi doon ay obstacle will arise. May hadlang. Kailangan tanggapin natin yon. Hindi naman po yung sinasabi na, pag naborn again ka, pag nakakilala kay Lord, wala nang problema. Nasa comfort zone ka na. Hindi po. Hindi po totoo po yon. May araw-araw binabantayan natin ang ating puso. Araw-araw binabantayan natin ang ating salita. Kasi yung salita natin, binabantayan din yan ni Satanas Yung mga negatibong salita natin, alam din ni Satan yan. Amen. Diyan niya tayo sisirain Yung mga, lalo na yung mga declaration natin na walang pananampalataya, diyan siya papasok Pero kung nakikita niya na hindi ko kaya itong taong ito, grabe ang hinting ng taong ito. Grabe ang lapit ito sa Diyos. Puno ito ng salita ng Diyos. Katulad ng kanilang Panginoon, si Jesus. Kaya iwanan ko na ito. Amen. So, pangalawa po, sabi po rito, doon sa ginawa ni Jesus, doon sa verse 32, wisdom to address the negative situation. Karunungan para maharap natin
anumang negatibong sitwasyon. Sabi po rito sa verse 32, subalit sumagot siya, sabihin ninyo sa lalaking iyon na nagpapalayas pa ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling ng mga may sakit. Gayon din ang gagawin ko bukas at sa ikatlong araw ay tatapusin ko ang aking gawain. Grabe, ano ho? Hindi po tinakasan ni Jesus yung mga nagsasabi. Hinarap niya. Sabi mo sa iyong katabi, hinarap niya. Amen. Di ba, hinarap ni Jesus ng may karunungan ang negatibong sitwasyon. Hindi niya po tinakasan ang problema. Kaya sabi mo sa iyong katabi, huwag mong tatakasan ang problema. Harapin mo. Amen? Ganun po kasi ang ginawa ni Jesus eh. Kaya nga sabi ni Jesus, sabihin mo sa lalaking yon, kay Herodes, ay magpapalayas pa rin ako ng demonyo, magpapagaling din ako. Itutuloy ko pa rin, ngayon, bukas, makalwa. Walang pwedeng pumigil. Kasi ipinapagawa ito sa akin ng Ama. So, dapat ganun din po yung declaration po natin. Hear and obey. Kung ano lang ang sinabi sa atin ng Diyos, yun lang ang ating gagawin. So, sabi rito, ito yung 4 points ng paano binigyan tayo ng Diyos ng karunungan para harapin at para ma-address natin yung mga hadlang. How to address the attack of negative situation. Number 1, ignore. Ignore mo. Huwag tayong patol ng patol. Sabi mo sa katabi, huwag kang patol ng patol. Lahat pinatulan mo. Amen? Huwag mong papansinin, huwag kang mapipikon. Ibig sabihin, kasi yun nasisira. Di ba, makikita mo sa Facebook, may mga nag-aaway sa Facebook, sa social media. Bakit? Patol ng patol eh. Amen? Ano ba ang ginawa po ni Jesus ay hinarap niya ng may karunungan. Hindi lamang po si Jesus. Si David, alam niyo po si David noong, di ba, 8 sila magkakapatid. Ngayon, di ba si Goliath po, hinahamon po ang Israel ng gera. Amen? Pati po yung hari, takot na si Saul. Siyempre, si Juan ay bunso. Bunsong anak si David, ni Jesse. 8 sila magkakapatid. Yung 3 niyang kapatid, mga sundalo. Sundalo ni Saul. Ang ginawa, pinadalhan yung mga kapatid niya ng merienda, tinapay. Ngayon, nung pumunta po si David, nakuha yung puso ni David kasi, grabe, tinutulig sa ang bayang Israel, yung pinili ng Diyos. Hindi maatim sa puso ni David yung passion na bakit inaapi-api itong bansang Israel, bayan to ng Diyos. Ay takot ng lahat ang mga patihari, takot eh. At nung siya po ay magmiron, sabi ng kapatid niyang panganay, si Eliab, inakasuhan siya ng kanyang kapatid na panganay, ininsulto siya. Samantalang siya na nagdala ng merienda. Maganda yung puso ni David. Sabi po nung kapatid niya si Eliab, pumunta ka rito para manood ka, ano? Para bang minamata, dinidegrade niya si David. Para bang sa panahon ngayon, kaya kailangan pumunta rito para magpa-cute eh. Amen? Parang ganon, para bang ganon. At makita po natin na inignore po ni David yung sinabi ng kanyang kapatid. Para bang minamaliit siya eh. Hindi niya pinansin. Hindi niya pinansin yung kapatid niya. Pinaalis, umuwi ka na eh. Alagaan mo na yung ilan-ilang tupa ng tatay natin. Iniwan mo pa eh. Umuwi ka na lang. Huwag ka dito. Hindi ka dito. Inignore po ni David yun. At si David ay nag-monitor. Nagtanong-tanong siya. Anong sabi ng hari? Pagka sino makakapatay dito? Ipapakasal doon sa anak niyang prinsesa. At walang buwis yung kanyang sambahayan. So, makita po natin na si David, di ba, to make the long story short, na itumba niya, nagapi niya si Goliath. Bakit? Hinarap niya ng may karunungan. Kapatid niya, inignore niya. Wala. Siguro sabi ni David, walang mangyayari ito. Pag pinatulang ko ito, kapatid ko ito, wala. Wala mangyayari. Pag pinatulang ko ito, wala. Abala lang ito sa misyon ko. Hindi niya pinatulan. Nangyari, natumbad niya si Goliath. Nagtagumpay ang pasang Israel. Bagaman minaliit siya. Bakit? Kakampi ni David ang Diyos.
Sabi mo sa katabi, kakampi ka ni Lord. Kaya ignorin mo yung mga hadlang. At kailangan po mag-submit tayo. Binanggit ko na ito kanina. Sabi ni Santiago, submit ka lang kay Lord. Palayasin mo ang kaaway. Tapos yung 3, come near to God sa James 4:8. Lumapit ka sa Panginoon. Sa Diyos tayo hingin lakas. Hindi natin kaya. Si Christ for hindi natin kaya eh. Tayo, lakas natin. Hindi naman pwedeng, sa mundong ito, hindi ka pwedeng gumamit ng barasuhan eh. Hindi ka pwedeng gumamit ng M16, M14, Garnada, hindi. Ang sinasabi po ni Pablo, doon po sa 2 Corinthians, chapter 10, verse 3 to 5, bagaman ako'y nasa mundong ito, ang sandata ko hindi kagaya ng sandata ng makamundo. Bagkus ito'y may kapangyarihan ng Diyos na nagpapaguho ng mga kuta. Amen? Ibig sabihin ito yung prayer, worship, word of God. Doon ka magpakalakas. Amen? Sa Diyos ka kumapit. Si Lord ang bahala. Hindi pa mamaraan natin. Sabi po rito, pag malakas ang pressure ng kaaway, submit lang sa Diyos. At makikita natin ang kaaway ay hihipan palayo sa ating harapan. Proving ko na po ito. Sa Diyos ka kumapit. Ang Diyos ang bahala. Kaya niyang gawin lahat ng bagay para tibagin ang gawa po ng kaaway. Kasi sabi po sa 1 John 4:4, higit yung kapangyarihang ipinagkaloob sa atin ng Diyos kaysa kapangyarihan ng mundong ito. Kaya, tuloy ka lang maglingkod. Sabi mo sa katabi, tuloy ka lang maglingkod. Bakit? Walang future. Kapag huminto tayo sa paglilingkod, walang future. May kinabukasan sa tuloy-tuloy na paglilingkod sa Diyos. At walang buhay at kulay sa mga humihinto at umaayaw. Hello? Kaya nga po, ang title natin ay Consistency. Tuloy-tuloy in serving God. Eyewitness po sa mga lumabas sa paglilingkod sa Diyos, yung umalis. Totoo po, nagkapera sila. Pero nawala ang totoong buhay sa kanila. Eyewitness, marami na po akong sa aking pagsusuri. Marahil, nung dalaga ka ay in love ka sa Diyos, ang init-init mo sa Panginoon. Pero nung magkaasawa ka na, hindi ka na naglilingkod. Dapat dalaga ka, naglilingkod sa Diyos. May asawa ka na, naglilingkod sa Diyos. May apo ka na, naglilingkod ka pa rin sa Diyos. Kasi ang totoong buhay at kulay ng buhay ay nasa paglilingkod. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangatlo na po tayo. Sabi po rito, ito po yung ginawa ni Jesus. Determination to reach the goal. Ano ho? Sabi po rito sa verse 33, ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Determination to reach the goal. May goal tayo bawat isa sa atin. Sa pamilya, sa negosyo, sa ministry. May mga goal tayo di ba? May mga inilista na tayo. Natakbuhin po natin. Pero wag natin iwawalay palagi. Kailangan number 1 ang paglilingkod sa Diyos. Amen? Pwede tayo nakatapos ng pag-aaral, pwedeng tayo na pinakamayaman sa mundong ito, pero kung nawala ka sa paglilingkod, wala pa rin ang totoong buhay. Ang totoong buhay ay masusumpungan lang natin sa Diyos. Amen? So, ano ba ang, kagaya po ni Jesus, di ba, nakapokus lang siya sa goal niya. Anong goal niya? To preach. Lucas 4:18 to 19. Di ba? Yun lang ginawa ni Jesus. Pinuspos ako ng banal na Espiritu para dalhin ang mabuting balita sa mga dukha. Para sabihin sa mga bihag na sila ilalaya, sa mga may sakit, sila gagaling. Mga bulag na sila makakakita. Pangalawa, to destroy the devil works. 1 John 3:8. Talagang panahon pa ni Jesus, meron na yan. May evil spirit. Iyon ang mga goal niya. To preach, to destroy the devil works. At siyempre, to die as a ransom. Ibig sabihin, ibinigay niya ang buhay niya sa atin. Naparito siya para maglingkod, hindi para paglingkuran. Marcos 10:45. Yan ang kanya pong goal. Natapos niya sa loob ng 33 taon. Tinapos na ni Jesus. Kaya nga, sa grasya at habag, ito yung resulta. Nakakilala tayo, naging anak niya tayo.
Nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, naging tagapagmana tayo ng kaharian ng Diyos. Yun na po, resulta na yan eh. Sa tinapos ni Kristo na pagtatagumpay doon sa krus ng Kalbaryo. Ano po? So, determinado ang Panginoon Jesus na tapusin ang kanyang goal. Ano po? Kaya nga sabi niya, magpapatuloy ako. Ngayon, bukas, makalawa. Para sinasabi niya, walang makakapigil. Napansin niyo yung binasa doon sa verse na yun, sabi niya, hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. No, pinapaalis siya ng mga Pariseo, ibinihirode sa Jerusalem. Ang gusto po ni Jesus, dumamatay siya sa Jerusalem. Bakit? Ang Jerusalem ay kumakatawan, sumisimbolo sa City of Peace. Sabi mo siya ang katabi, City of Peace. Ibig sabihin po, sinasabi ni Jesus, mamamatay ako na may kapayapaan. Sinasabi ni Jesus, hindi ako aalis sa purpose at kalooban ng aking Ama hanggang kamatayan. Amen? Hello. Kaya pag totoo ka naglingkod sa Diyos, sabi nga ni Pablo, Philippians 1:21, ang mabuhay kay Kristo, mamatay ay pakinabang. Bakit? Habang buhay ka, maglingkod ka sa Diyos. Pag namatay ka, tapos na mission mo. Amen? Kaya sabi ni Pablo, mabuhay kay Kristo, mamatay pakinabang. Ay, wala naman ang purpose ng Diyos sa atin eh. Kagaya ni Jesus. Kaya yun ang ibig niya sabihin doon eh. Mamamatay ako na may kapayapaan. Dito, sa loob ng Jerusalem. Hindi ako aalis sa purpose ng Diyos. Hindi ako aalis sa paglilingkod sa Diyos hanggat hindi ko natatapos ang goal ko. So, ganun din dapat sa atin po. Ano ho? Kasi po, may mga umalis sa paglilingkod sa Diyos dahil sa worldliness. Totoo po yan. May mga umalis dahil nasilaw sila sa mundong ito. May mga umalis sa paglilingkod sa Diyos dahil sa wrong relationship. Inibig pa niya yung panandaliang kaligayahan. May mga umalis sa paglilingkod sa Diyos dahil nag-aalala, sa worry. At may mga umalis sa Diyos dahil napikon. Amen? Kaya ignore. Gawin mo. Hear and obey. Amen? Kung ano lang sinasabi ng Diyos, talaga mape-persecute tayo eh. Pagka naglilingkod ka, kasi gagawin mo ang tama eh. Pero tandaan mo, kakampi mo ang Diyos. Kagaya ni Jesus, pinapako siya sa krus. Yung ginawa niya na mabuti. Kasi nga, hindi naman tao ang kalaban niya, evil spirit. Ephesians 6:12. Magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Diyos. Tapusin natin ang goal natin. Sa pamilya, trabaho, negosyo, sa ministry. Pero wag niyong iwawalay sa pangarap ang ministry. Kasi oxygen yan. Sabihin mo siya katabi, oxygen. No, gutom o hindi, maglilingkod pa rin sa Diyos. May pera o wala, maglilingkod pa rin sa Diyos. Pero payayamanin tayo ng Diyos para magamit tayo maitili. Masaya o hindi, maglilingkod pa rin sa Diyos. Madali o mahirap, maglilingkod pa rin sa Diyos. Single, nagkaasawa ka na, naging lola ka na, maglilingkod pa rin sa Diyos. Sabi po rito sa 1 Corinthians 15 verse 58, sabi rito, kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap sa Kanya. Sabi ni Paul, magpakatatag tayo, huwag matinag. Amen. May hadlang. Amen. Harapin natin, i-address natin. Huwag natin takasan yung problema, harapin natin. Amen. Tapusin natin ang goal natin. Hindi daw nawawala ng kabuluhan ang pagpapagal natin sa Kanya. Kasi yan po yung purpose ng Diyos sa atin. At walang talo po kay Kristo. Tandaan niyo po yan. Walang talo kay Kristo. Hello. Darating yung time, sasabihin po ng Panginoon sa atin sa Mateo 25 verse 21, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, makihati ka sa aking kagalakan. So, ito po mensaheng ito, hindi lang dito, para po ito sa lahat. Yan po yung gusto po ninyo sa atin. Consistency in serving God. Maraming darating, nasa lupa pa tayo. Maraming hadlang, balakid. Pero humingi tayo ng lakas sa Diyos. Huwag kang bibitaw. Amen? Kasi gusto po ng dyablo, ayaw po ng dyablo na maglilingkod tayo sa Diyos. Pero, kasi pag naglingkod tayo sa Diyos, marami tayong maaakay. Pamilya, kamag-anak, kaibigan.
magkakaroon sila ng pagkakilala sa Diyos at magtatagumpay sila. Kasi po, kay Kristo, wala pong talo. Tatlo po ang pag-aralan natin ngayong umaga. What happens when we are consistent in serving God? Number 1, obstacle will arise. Number 2, wisdom to address the negative situation. Number 3, determination to reach the goal. So tayo po'y manalangin. Ngayon po umaga, yun lamang po ang gustong ipasabi sa atin ng Diyos sa lahat ng naririto, nasa tahanan, nasa ibang bansa. Ang paglilingkod sa Diyos ay oxygen ng ating buhay. May pera na tayo, naglilingkod pa tayo sa Diyos. Magkakasama po yan. Pinagpala na tayo, naglilingkod pa rin tayo sa Diyos. Walang pwedeng makaagaw ng ating atensyon. Ang tao po sa mundong ito pwedeng mamili, pera o kapayapaan. Popularity o kapayapaan. Pipiliin natin na tayo po'y payapa, panatag sa kalooban ng Diyos. Kagaya ni Jesus, maraming hadlang. Tao, evil spirit, pero tinapos ni Jesus ang kanyang goal. Ganon din po tayo. Ang Diyos po ang nagpasimula ng mabuting bagay sa ating buhay. Siya po ang tatapos ito hanggang sa pagbabalik ng Panginoon Jesus. Pinadalayan ko po lahat po ng nakinig ngayon pong umaga sa lugar pong ito, magulang at kabataan sa mga tahanan sa iba't ibang bansa. Pagpalain niyo po sila. At Lord, salamat sa buhay na nag-aalay po sa inyo ngayon pong umaga, kasama na lang kanilang pamilya. Sabi po ni Josue, ako at ang pamilya ko maglilingkod sa Diyos. Ang sabi ni Josue sa bansang Israel, pumili kayo kung ano ang pipiliin nyo. Ako at ang pamilya ko maglilingkod sa Diyos. Tayo po ang magdidesisyon. Ang Diyos po ay kinakampihan niya ang mga taong sumusunod sa Diyos. Kagaya ni Maria, kagaya po ni Elias, kagaya po ni Abel. Kaya, lagi doon tayo kakampi sa tama. Lagi doon tayo kakampi sa katuwiran ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. Dahil ang Diyos ay nalulugod sa mabuting gawain. Nalulugod siya dun sa sumusunod sa kanyang utos. Mahirap gawin, pero diyan tayo tinawag. Hindi tayo makikipag-compromise sa mundong ito. Ang mundong ito, aalukin ka ng maraming panunokso para sumunod ka sa kanila, para gawin mo ang gusto nila. Pero ang mga anak ng Diyos ay may wisdom na ibinigay ang Diyos. Ang totoong wisdom na galing sa Diyos, nakakaalam ka ng tama at mabuti. Na-identify mo yung tama at mabuti. Hindi ka nalalagyan, hindi ka nasusuhulan, kung hindi ang iyong pinapakinggan lamang ay tinig ng Diyos. Hindi ka pwedeng diktahan ng sino man tao. Ang sinusunod mo ay yung sinasabi ng salita ng Diyos. At diyan ka sasamahan ng Diyos. Diyan ka pagpapalain ng Diyos. Diyan ka ipopromote ng Diyos. Yung marunong ka manindigan sa tama. Darating yung araw, kahit yung pinakamalalapit sa puso mo, ay pwedeng gamitin yan para malisya ang iyong takbuhin sa Diyos. Pero ang totoong pagmamahal, tandaan mo, ang totoong pag-ibig ay hindi ginagawa yung madali at convenient, kundi ang totoong pag-ibig ay ginagawa yung tama. Kagaya ni Jesus. Parehas niyang mahal si Maria at si Marta. Pero ang kinampihan niya ay si Maria. Dahil si Maria ay totoong nakikinig at sumusunod sa utos ng Diyos. Lahat ng tao mahal ng Diyos. Gusto niya iligtas. Even yung mga gumagawa ng masama, makamundo, ay mahal sila ng Diyos. Kaya ngayong umaga, kung may nakikinig sa live stream, sa Pilipinas, sa ibang bansa, marahil pagod na pagod ka na sa ginagawa mo. Marahil sinubukan mo na lahat ang laro sa buhay, pero wala kang kapayapaan. Parang walang saysay. Nauwi lang sa wala ang lahat ng iyong mga pinagpagalan. Nauwi lang sa walang saysay. Ang problema, wala kang koneksyon sa Diyos. Ang totoong purpose at layunin ng Diyos sa buhay ng tao, maglingkod sa Kanya. Kaya ngayong umaga, narinig mo ang pangungusap na ito. Mahal ka ng Diyos. Ang Diyos hindi nagko-condemn. Pinasabi lang sa akin ng Diyos, ang dapat kong sabihin ngayong umaga, mahal tayo ng Diyos. Lahat ng Pilipino,
ibang lahi. Gusto ng Diyos iligtas ang lahat ng tao. Kung susunod ka, ikaw man ay matagal na alipin, marahil may anting-anting ka, marahil may iniingatan kang power na akala mo, yung power mo yan, ang nagbibigay sa iyo ng kayamanan, akala mo yung power na yan para maging kilala ka, nagkakamali ka, sino ka man. Ang totoong kapangyarihan ay galing lamang sa Diyos. Isuko mo na yan sa umagang ito. Marahil gumagawa ka ng masama, pumapatay ka ng tao ng lihim. Marahil mangkukulam ka, marahil ikaw ay gumagawa ng hindi alam na maraming tao. Suko mo na yan. Walang mangyayari sa buhay mo. Sumpa ang mararanasan mo sa iyong angkan. Sumpa ang maranasan mo sa iyong pamilya. Kaya ngayon kung may nakikinig man dito, occultism o anumang power na dala-dala mo, suko mo na kay Jesus yan. Mahal ka na Jesus. Ginagamit lang ako ng Diyos para magbagong buhay ka, para kilalanin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. May pag-asa pa. Habang nabubuhay ang tao, may pag-asa. Ang sabi sa mga ngaral, chapter 9, verse 4, ngunit habang nabubuhay ang tao, hindi siya dapat mawala ng pag-asa. Kaya sa oras ito, narinig mo itong pangangaral ko. Sumuko ka na sa Diyos. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa inyo na isang makasalanan. Inaamin ko po, nagkamali ako. Akala ko, ang ginagawa ko ay tama. Sinusuko ko sa inyo. Ano mang kapangyarihang may iniingatan ako sa mundong ito. Patawarin niyo ako. Pinagsisisihan ko po ito. Salamat po sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, mahal mo po ang bawat Pilipino, lahat ng tao. At ang sabi po ninyong salita, ang lumalapit po sa inyo, hindi nyo po itinataboy. Sabi niyo po sa Mateo 11 verse 28, lumapit kayo, kayong lahat ang mga napapagal, nabibigit ang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y aking pagpapahingahin. Pagpalain niyo po ang mga tumanggap ngayong pong umaga. Bless niyo sila. Tulungan niyo sila makabawi, makabangon, makapagbagong buhay. Lalo na po yung ngayon lang nakapakinig. Lalo na yung gustong magbago, ngunit walang nag-share sa kanila na may pag-asa sila. Tulungan niyo po sila. I-connect niyo sila sa mga tamang lingkod mo, sa mga godly people. Hindi lamang sa good people, kundi sa godly people na makapag-a-advise sa kanila ng tamang direksyon ng kanilang buhay, O Diyos. Sa mga probinsya, bansa, barangay, i-connect nyo sila sa mga church na kung saan ay pinapangaral na sa Jesus ang tagapagligtas at ang Banal na Espiritu ang tutulong sa kanila. Turuan nyo po silang manalangin, magbasa na inyong salita, dumalo sa mga cell group, small group, Bible study, o anuman tawag nila sa mga maliliit na grupo. Pagpalain niyo po sila at matuto silang sumamba dahil ang pagsamba ay oxygen namin. Ang panalangin ay oxygen namin na nanggagaling po sa inyo. Ang paglilingkod po namin ay oxygen. Kaya i-bless niyo po sila, pagpalain niyo po sila at ang kanilang pamilya. In the name of Jesus. Lord, maraming salamat po ngayong umaga. Bless niyo po ang bawat Pilipino, ibang lahi, lahat na nakakonect sa website na ito. Pagpalain niyo ang kanilang pamilya. Salamat po na nalaman namin ngayong umaga na ang buhay Kristiyano ay pakikibaka. Hindi kami pwedeng maging kampante. May mga anghel kayo ipinadala sa amin at alam namin, we are in the winning side. We are undefeated Christian. We are undefeated believer. Fight the good fight of faith. Habang nabubuhay kami sa mundong ito, makikibaka kami. Dahil alam namin, nasa panig nyo kami. Kakampi namin kayo. At alam namin magtatagumpay po kami. Salamat po na pinagpala nyo kami. Maging mga kabuhayan ng bawat siya, pagpalain nyo. Ang mga magsasaka, aani po ngayon taong ito. O Diyos, yung mga may poultry na manok, poultry ng itik, mga nagtatrabaho sa gobyerno, sa private sector, mga OFW, mga negosyante, lahat ng resources nila, pagpalain niyo po silang lahat, O Diyos, pabuti ng pabuti, paunlad ng paunlad, i-connect niyo sila sa mga customer. Ang mga anak nila ay magtatapos po ng pag-aaral. Mga apo nila, gaganda po ang kanilang buhay. Ang mga anak nila ay magiging future leader ng simbahan, ng gobyerno, ng
ng mga private sector, magiging mga professional sila. At sila po ay magiging pagpapala sa kanilang pamilya at dito po sa aming komunidad. Ang mga OFW, bibigyan sila ng kapayapaang kalakasan. Ma-enjoy nila ang kanilang trabaho doon. Mapopromote po sila. At yung mga goal nila ay magkakaroon ng kaganapan. Ang goal ng bawat isa sa pamilya, sa trabaho, negosyo, sa ministry, sa church na ito ay magpapatuloy. Lord, maraming salamat din po sa mga destiny helper. Salamat din po sa mga supporter na iglesyang ito. Salamat din po sa mga gifted people sa iglesyang ito. Salamat din po sa mga men of influence sa iglesyang ito. Lord, salamat po ang church na ito. Patuloy niyo pong gamitin para mag-restore, mag-revive sa maraming kaluluwa, lalo na po sa buong body of Christ sa Pilipinas, sa buong mundo. Ibinebless namin ang lahat ng pastor, workers, members, o Diyos, at palakas sila ng palakas, patatag sila ng patatag. Hindi sila kayang tibagin ng kaaway dahil sila po ay mga anak mo, mga sundalo nyo sila. Gawin nyo silang mga warrior, hindi lamang mananampalataya, maging warrior sila, mga mandirigma mo na nakikipaglaban sa katotohanan, o Diyos. At gamitin nyo po ang body of Christ sa bansang Pilipinas mula sa aming Pangulo hanggang sa mga barangay opisyal to win soul and make disciple. At maging sa OFW, pagpalain din nyo mga church nila doon, i-bless nyo po ito. At salamat po, ang buwan ng Oktobre, guided po kami ng Holy Spirit, control kami ng Holy Spirit. Maraming magagandang bagay, mabubuting bagay ang mangyayari sa Oktobre, Nobyembre, Disyembre. Lord, salamat po. Ngayon pa lamang, dinideklara na po namin ang tagumpay. Lahat ng mga panalangin namin ay dininig nyo. Our church is a church of answered prayer, o Diyos, at maging sa aming barangay, tuloy-tuloy na kayo po ang mangunguna dito. Tuloy-tuloy po, Ama, na mag-rule dito yung mga anak mo. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all.